Sa Maximum Rescue, ngayong araw ng mga puso. Ipagalitan siya. Tapos sabi ko, ayoko na nga. Tapos pinipilit niya, ini-insist niya. Sabi ko, sige, ikipagkita ako, pero sa dorm lang. Iniisip ko, babalikan ako ni Jane. So, kailangan tumayo ako. Makapasok agad ako sa dorm. Ilang buwan ko? 5. Hindi mo na ba mahal na asawa mo? Bakit? Oo. Ano nga ba magmahal? Inaalo ka niya o hindi? Basta alam mo na, 17 anyos lang siya. Hindi siya po mismo nag-ano na yung magpagalaw. Magpagalaw. Isang video ang kumalat sa mga networking sites na nagpapakita ng pananakit ng isang lalaki sa kanyang kasintaang babae matapos ay di tumangging makipagbalikan sa kanya. Paano mantog sa karasan ang dapat sana'y isang matamis na pagtitinginan? Nagkakilala kami ni James through Facebook September last year. Typical na lalaki. Diyan yung sweet, mabait. Actually, nung first time na nagkakilala kami, may dala pa siyang flowers eh. Wala pang isang buwan, naging kami na. And dun yung quality na mafu-fall ka naman talaga, na napaka-imposible na hindi mo siya magustuhan. Mid-part, okay pa eh. Pero nung latter part na, nung first month namin, nagpapakita na siya ng pagiging aggressive. Minumura na niya ako, hinila niya ako, ginrab niya ako sa arms ko. Tapos nung habang nagtatagal kami, nandun na yung dinadagukan na niya ako, sinasampal na niya ako, sarili kong phone, tinatapon niya sa akin. Ay, pag-break ako, kasi sobra na yung ginagawa ni James. Yung mismong araw na yun, biglang maamo si James na nakikipagbalikan siya. Sabi ko, ayoko na nga. Tapos pinipilit niya, ini-insist niya. Sabi ko, sige, kikipagkita ako, pero sa dorm lang. Baba ako, labas ako. Yun, nag-usap kami. Oo, ang bait niya. Inaamo niya ako. Iaamin daw siya sa mga ginawa niya. Sabi ko, hindi na, kasi sinabi ko na sa mga magulang ko. Sa kapatid ko yan eh. Tapos, sabi ko, James, may pasok ako ng 7. Malilate ako, kailangan ko pang matulog, wala pa akong tulog. Sabi niya, paano kita ko kontakin? Sabi ko, nandito. Sabi niya, buksan mo, labas mo. Sabi ko, oo, mamaya bubuksan ko. Ayaw kong ilabas. Kasi si James, meron siyang, lagi niya yung ginagawa sa akin. Ilalabas ko phone ko, aagawin niya, itatakbo niya. Gagamitin niya yun sa akin para hindi ako makaalis. Ginawa niya, unang attempt, paglabas ko, kinuha niya kagad. Sabi ko, doon talaga, nilakasan ko yung, ano ba? Gumanon ako. Narinig na ibang tao, walang nangyari. Tapos yung pangalawa, tumayo siya ulit. Tapos sabi niya, gusto daw niyang makita na bubuksan ko. Doon yung talagang pinwersa na niya na naginanon niya yung kamay ko. Sabi ko, ano ba? Ayaw ko na nga bumalik sa'yo eh. Tingin mo sa ginawa mo, babalik pa ako. Lalong hindi na. Doon na siya nag-snap. Doon na niya ako inumpisahan. Nakita ko may metal. Kaya napaatras ako. Yung napaatras ako, doon yung first hit, natumba na ako. Grabe, nanginginig ako, nahihilo ako. Pinilit ko na nga lang tumayo kasi iniisip ko, babalikan ako ni Jane. So, kailangan tumayo ako, makapasok agad ako sa dorm. Kaya nga tumitingin ako kasi baka anytime pwede siyang bumalik eh. Ang alam ko, nakita ako at narinig ako nung anak ng landlady namin na umiiyak. Ang ginawa ng landlady ko, pin-playback nila yung CCTV nila. Which, nung mga time na yun, hindi ko talaga alam na may CCTV. Pinanood nila, doon nila nalaman na nabubog ako. Umakyat si tita. Yun, doon lang ako nagpakita sa kanila na nabubog na ako. Kasi ang plano ko, hindi ko sasabihin sa landlady ko. Siyempre, si Mommy, ewan ko, parang pinainom pa yata nila ng tubig. Kasi nagpanic, akala niya kung, lalo na nung na-mention yung brass knuckles. Hindi niya alam kung ano bang klaseng bubog yung nangyari sa akin. Pero yun na, nung nakita na nila yung CCTV, yung kuha doon talaga umiyak na si Mommy. Hindi niya matanggap. Tapos sabi niya, ba't hindi mo sinabi? Siyempre, nagalit. How dare you do that to my sister? Kasi, bago pa lang kayo, dito nga sa amin, well-respected yung family namin. Tapos, ibang tao ka lang, boyfriend ka lang. Ginanon mo yung sister ko. That night,
Nagpa-medical legal ako, nagpa-blatter. Injuries ko, nagkabukol ako, 4, dito, ang alam ko 2, tas dito, at dito malapit sa tenga ko, yung butol dito. Ewan ko kung pumutok siya kasi nagkadugo silang 2 dito. Tapos, nagkaroon ako, kaya kung makikita nyo, ano pa siya, nangingitim pa siya. Naging parang mushroom yan nung natamaan. Tapos, dahil naka-atras ako, nadaplisan lang ako dito sa may bridge ng nose ko, tsaka pumutok yung upper lip ko. Nawala yung self-respect ko. Tingin ko rin ng mga tao sa akin, ang hina naman ng babaeng to. Hindi ko ganun dati. Napaka-strong kong babae. Pero dahil sa kanya, tinanggal niya yun sa akin. Unang dahilan kung bakit papasok sa relationship ay isang tao dahil may hinahanap siya. May hinahanap siya sa buhay niya na nakikita niya dun sa taong yon. Maaring they complement each other, that person will make you feel good, no? Maaari ring mamahalin mo isang tao dahil insecure ka, naghahanap ka ng taong pupuno ng insecurity mo. Kaya kailangan dahan-dahan tayo dyan dahil maraming tao ang bababa ang self-esteem, naghahanap ng taong magmamahal sa kanila para mapunan yung kawalan ng self-esteem. Kakaroon ng crimes of passion kung mali yung premise, mali yung simula pa lang ng relationship. Ibig sabihin, 2 taong hindi pa mature, may pangangailangan, hinahanap nila na ang paghihilom ng sarili nila doon sa relationship, imbis na hilumin mo yung sarili mong issues, sa'yo muna, huwag ka muna mandamay ng iba. Kasi ang kailangan makita mo dito is, hindi nakasalalay sa ibang tao ang kaligayahan ko, hindi nakasalalay sa relationship ang aking fulfillment and success in life. Pagka yung 2 yon, iniisip mo, totoo, nakasalalay sa iba ang success ko in life, then may crimes of passion. Dahil iniisip mo, pag nawala siya, wala na rin ako. Pag napapanood ko yung ginawa niya sa akin, nanginginig na ako. Hindi ako naiiyak dahil naawa ako sa sarili ko, gano'n. Hindi natatakot. Alam mo yun, iba na yung takot na ginawa niya sa akin Nakatatak na, ayoko siyang makita. Ayoko lang magtrabaho sa Manila Tutunan ko na kailangan kung may kikilalanin akong lalaki, ipapakilala ko muna siya sa kapatid kong lalaki. Kasi nung una hindi kasi ako comfortable na gano'n. Pero na-realize ko na tama kasi kailangan ipakilala ko muna sa kanila. Hindi pwedeng ako lang yung mag-a-assess. Okay naman kami, mag-asama. Pero paano niya nagagawang manakit? Sana lumabas na siya. Kung sinasabi niyang minahal niya ako at nagsisisi na siya, lumabas na siya. Kasi hindi ako matatahimik. Lalo na pag naaalala ko yung ginawa. Hindi mo na ba mahal asawa mo? Bakit? Oo. Ano ka ba magmahal?